Bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheels, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong episode. At i-like niyo na rin po ang aking Facebook page para ma-update kayo pagdating sa motorsiklo. Kung bago ka sa motor at wala kang idea kung anong style ang gusto mong bilhin, try to consider a cruiser motorcycle. May mga benefits kasi ang pagkakaroon ng isang cruiser bike. Number 1, comfort. Yan ang unang advantage pag owner ka ng isang cruiser bike. Relax ang riding, tamang chill lang, mai-enjoy mo ang daanan, kasamang landscape, at lalo na pagdating sa long ride. Number 2, style. Iba pa rin pag nakita ka sa kalye na naka-cruiser. Agaw pansin at mapapakwento ka pa sa mga parking lot at sa mga daan. Hindi nalalaos kahit luma na ang gamit mong cruiser. Patok pa rin sa pormahan. Kaya ako, isa ito sa nagustuhan ko sa isang cruiser bike Astig ang datingan mo, lalaking lalaki. Number 3, recommended for the beginners. Kasi nga mababa lang ang cruiser bike, lalo na yung mga small displacement, magaang lang i-ride, at low center of gravity which is madali lang imaneho pagdating sa mga likuan at kurbada, kaya madaling matutunan ng mga baguhang rider. Dito sa Pinas, kung bibili ka ng isang cruiser motorcycle, parang pangarap lang ng karamihan. Kasi nga ang tataas ng mga presyo katulad ng Harley Davidson, Kawasaki Vulcan, Honda Rebel, and so on. Well, nagtry rin yung ibang company ng motorcycle na maglabas ng low displacement cruiser bike katulad ng Kawasaki Bajaj Avenger, Keyway Superlight 200, Renegade Sport 200 at meron pa yung mas luma like Motorstar IQ 155, Shinski Navigator 150, SYM Husky 125 at Kawasaki Eliminator 175. Ito yung mga cruiser bike na phase out na Kasi nga naghari na ngayon yung mga scooter, underbone at iba pang mga style ng motorsiklo dito sa Pinas. Kaya hindi nasundan ng mga bagong models itong mga cruiser bike na ito Dahil kasi mababa rin kasi yung demand pagdating sa market. What if kung merong ilalabas na naman na modern cruiser bike na makakasabay kung anong meron sa mga bagong motorsiklo at mukhang affordable ang presyo? Ano sa palagay nyo mga brothers on the wheel? Babalik kaya ang scene ng cruiser bike dito sa ating bansa? Alam ko iniisip nyo mga brothers on the wheel, isa na namang motorsiklo na malayo sa katotohanan ilabas dito sa bansa natin. Pero para sa akin, at least may idea na tayo kung anong meron sa mga bagong motorsiklo na pwede nating makonsider o mahihintay mailabas dito sa Pinas bago tayo mag-decide, mag-cash or mag-loan ng isang motorsiklo. Dati kasi hindi tayo updated sa mga new motorcycle Magugulat na lang tayo may makikita tayo sa daan or sa showroom. Tapos nakapag-cash na tayo or nakapag-loan na tayo ng motor natin. Tapos may iisip natin, shit, ba't may lumabas na ganun? Makakapanghinayang naman ang saklap, sad life, tapos usap pa kay Mrs. or kay GF kung bibili ka na naman ng bago. Diba? Simple lang ang pinupunto ko mga brothers. It is better na updated tayo kaysa wala tayong idea sa mundo ng motorsiklo. Kaya nga nandito kaming mga motovlogger para magatid sa inyo ng isang libreng balita. Under in motorcycle industry. Ito yung tinutukoy ko na cruiser bike, ang TBS Zeppelin 220. It is a modern cruiser bike. Well, bakit nga ba naging modern cruiser bike para sa akin? Kasi nga sa mga features na nilagay sa kanya ng TBS, katulad ng e-boost starting motor na nakakapag-produce ng 1,200 watts na something new pagdating sa motor. Dual channel ABS, built-in HD camera para safe ka sa mga kotongan, digital panel, BioKey system, so gagamitin mo na lang yung fingerprint mo, magi-start na yung motor. At LED na rin lahat ng ilaw niya. Ang TBS Zeppelin 220 ay isang Indian-made motorcycle. For now, concept bike pa lang siya. At ipinakita noong 2018 sa Auto Expo sa India. At dagdag pa dito ng TBS, ipoproduce nila ito ngayong 2020. So I think magiging available ito sa market sa last quarter ng taon or by next year. Kaya naman ang sarap ng pag-ipunan at hintayin lumabas dito sa Pinas.
Kung pamilyar kayo sa TBS Apache RTR 200 B4, ito yung sinalpak nilang makina kay Zeppelin na tinaas lang nila ng konti yung cc at torque ng makina na may 220cc single cylinder, oil-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 ang bulb nito, maximum power 20 horsepower at 8,500 RPM, maximum torque 18.5 Nm at 7,000 RPM. EFI ang fuel system nito, 5-gear manual transmission, final drive belt type na parang Harley Davidson, tank capacity 20 liters, so ito ata yung na-review ko na malaki ang tangke. Bigat 168 kg, laki ng gulong 140 by 70 at 15 inches na rim sa likod at 110 by 70 at 17 inches rim naman sa harapan na naka-tubeless. Suspension monoshock in the rear and upside down fork na gold finish naman sa harapan. And of course, malapad ang upuan kaya relax na relax ang riding mo dito, brother. Talagang siniksik ng TBS Motors ang Zeppelin pagdating sa features, kaya nga siguradong solid ang performance nito pagdating sa acceleration, braking, kurbahan at comfort sa riding pag tumakbo na ito sa kalye. Kaya nga pag lumabas ito sa market sa Pinas, isa na ako sa kukuha at na-convert ko na rin ang presyo nito maglalaro sa 90,000 to 100,000 pesos plus duties and taxes pagpasok dito sa bansa natin. So brothers on the wheel, ano sa palagay nyo at sa loobin nyo? Comment nyo lang sa baba at pagkwentuhan natin. Ako nga pala ulit si Art ng Sork Moto. Sana po nagustuhan nyo ang ating episode na Usapang Motor. At by next Wednesday, makita-kita po tayo ulit for the new episode ng Sork Moto. Cheers!